guys, nakapagpulibag na tayo ng ilang piraso, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yung silupin pala natin ginamit dito kaparehas nung pinagpulibagan natin ng ng kalamansi. Kung maalala nyo guys, yung nakaraang episode, mayroon tayong nagpulibag tayo ng kalamansi na minarkot natin nakaraan. So yung silupin na yon na ginamit natin, ito na rin yun siya. Kumbaga tira niya ito kasi dalawang pack itong binili ko, kaya may naiwan pa. Tapos yung lupa po natin na ginamit dito same din po doon sa unang pinagpulibagan natin, yung katulad sa kalamansi. Ito rin po yung tira. So mayroon pa pong naiwan doon. Tingnan natin kung maganda tong maganda tong lupa na to. Kasi tatlong klase ng ng lupa tong ginamit natin dito. So tingnan natin kung mas maganda. Tingin ko okay naman yan kasi mataba yung lupa na ito guys Ngayon kukunti na lang. Mayroon pa naiwan doon. Sabilit lang naman ito. Nakapag-umpisa na ako kuskus ng tangkay ng kalamansi diyan. Nag-umpisa na ako markot. Pero pa lang ang ginawa ko binalatan ko pa lang yung tangkay. So hanggang mamaya hintayin natin na lilim kasi ngayon napakainit pa. After nung mga nakarang linggo na siging kaulan, ang pumalit naman init na naman. Yung kagandahan lang nun yung kalsada nating sira-sira dyan, mga lubak-lubak, mga maputik na karaan natuyo na. Kaya lang malubak pa rin, natuyo nga lang. So medyo okay na rin yan kumpara sa nakaraan na maputik. Nahirapan tayong bumaba doon, hindi natin magamit yung sasakyan natin. So nakapag na ako diyan, nakapagbalat-balat na ako. Hintayin ko lang na maya-maya siguro, or tapusin ko lang ito bago balik naman tayo doon. Kasi kailangan makaparami tayo ng markot natin kasi nga maraming order sa atin. Mura lang yung bigay natin sa markot kasi nga kumbaga pambuhay na para yun sa mga bagong customer natin, tsaka sa mga followers din ni Diasi Farm na mga kaibigan nating umorder ng markot na kalamansi natin. So habulin natin yung mga pinang-order nila para naman magkaroon din sila ng dagdag income yun sa atin guys. Tsaka at the same time yung mga umorder na yon sa atin, pag na palago nila yung kanilang biniling markot dito sa atin, namunga na, lumaki, namunga na. So income din po yun sa kanila. So kahit paano ganung paraan nakatulong din tayo dun sa mga kapwa natin na farmers, sa mga mga kapwa nating kaguti. So yun, kukunti na lang. Update ko lang kayo mamaya guys pag tapos na, kasi doon ko rin to ilalagay sa pinaglagyan ko ng pinagpulibagan ko ng kalamansi nakaraan diyan sa likod. So gagawa pa tayo ng panibago nating nursery doon sa baba kasi doon magandang area, doon malilim tsaka flat. So ito pansamantala diyan lang muna sa likod, sa gilid. Yung haharbisin natin dito sa sunod na pinamarkot natin doon na natin yung nilagay kasi gagawa natin ng nursery. Okay. So guys, matatapos na. Ilang tangkay na lang? 4 na lang. So sa sunod nito, Madrid de Agua naman ang igaganito natin. Kasi ito kaya ko ginanito, pinulibag ko muna para dito na kaagad tumubo, at least hindi naantala yung pagsibol niya.
Kasi nung nakaraan kasi dinirect ko yun. Yung nung kumuha kasi tayo noon, may nakapagsabi sa akin na madali naman daw ito magtubo. So dadirect lang daw ito tanim. Halimbawa tangkay, diretso mo lang tusok, tutubo daw po yun. Yung mga nagsabi sa akin ng ganun. So ganun ang ginawa natin, minadali natin. Eh yun ang nangyari. Yung mga tumubo naman pero hindi talaga tumagal, eh halos lahat namatay. So kaya sabi ko ganito na lang muna gawin ko, hindi naman mahirap, madali lang naman ito. Ganito na lang muna. Pagkatapos nito siguro, tapos natin mag ano nito siguro sa sunod, ang cuttings na naman natin at ipupulibag eh Madrid de Agua naman. Kasi may nakuha na rin ako ng nakaraan, dinirect ko rin tanim, dinirect ko rin tusok doon naman sa baba, guys. Baba ng kalamansian. So hindi ko pa ngayon nabibisita kung tumubo o yun doon. Kaya naisip ko na ganito na lang muna siguro. Itong gawin natin, pupulibag natin at least yun, pag tumubo sure ball na yun, diretso na natin siya diretso na natin siya tanim pag tumubo na sa ganito. Kasi pag nakaugat na sa ganito, safety na yun. So yun lang guys.